Isang gabi, natutulog si Rosa sa isang karton sa ilalim ng tulay sa Maynila, gutom at walang alam kung saan kukunin ang kanyang susunod na pagkain. Makalipas ang 20 taon, siya ang CEO ng isang multinational corporation na may mga tanggapan sa Singapore, Hong Kong, at New York. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Bata pa lang ako, alam kong hindi kami mayaman. Sa aming baryo sa Sorsogon, malayo sa kabihasnan, ang kuryente ay isang luho. Gabi-gabi, sa liwanag ng gasera, pinapangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa aking pamilya. Si tatay, isang simpleng magsasaka, at si nanay, isang labandera, ay nagpakahirap para lang may makain kami. Naaalala ko pa, 3:00 ng madaling araw, gigising na ako para maglakad ng 5 kilometro papuntang eskwela. Sa baon kong 10 piso, hati na iyon sa pamasahe at pambaon. Minsan, mas gusto kong lakarin na lang para buo ang 10 piso, pambili ng kape at pandesal na hahatiin namin ng aking kapatid na si Elena. Ang aming bahay, gawa sa kawayan at nipa, ay madalas binabaha tuwing tag-ulan. Pero sa kabila ng lahat ng hirap, may pag-asa pa rin. May pag-asang makapag-aral, makatapos, at makatulong sa aking pamilya. Hindi ko akalain na isang araw, isang scholarship ang magbubukas ng pinto para sa akin. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, pag-uwi ko mula sa eskwela, nakita ko si nanay na may hawak na sobre. Mukha siyang masaya at nag-aalala sa parehong pagkakataon. Rosa, anak, may sulat galing sa Maynila. Scholarship para sa kolehiyo. Napatalon ako sa tuwa, pero agad din akong napatingin kay tatay. May pera ba tayo pambiyahe, nanay? At saan ka titira doon? Basta, anak. Basta may paraan. Maghanap tayo ng kamag-anak sa Maynila. Nagpumilit si tatay na ibenta ang isa sa aming alagang baboy para lang may pambiyahe ako. Kinabukasan, bitbit ang isang lumang maleta at puso na puno ng pangarap, sumakay ako ng bus patungong Maynila. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Pagdating ko sa Maynila, bumungad sa akin ang isang mundo na napakalayo sa aming baryo. Nagulat ako sa ingay sa dami ng tao, sa matatayog na gusali. Ang scholarship ko ay para sa isang public university, pero hindi kasama ang tirahan. Sa loob ng ilang linggo, nakitira ako sa malalayong kamag-anak sa Tondo, pero dahil sa hirap ng buhay, hindi rin nila ako kayang suportahan ng matagal. Walang ibang choice, kinailangan kong maghanap ng trabaho habang nag-aaral. Araw, estudyante ako. Gabi, nagtatrabaho ako bilang dishwasher sa isang karinderya. Ang kita ko ay sapat lang pambayad ng upa sa maliit na kwarto sa isang boarding house. Isang araw, habang naglalakad ako pabalik sa boarding house, nakita ko ang isang flyer para sa isang internship program sa isang maliit na tech company. Hindi ako nagdalawang isip. Kahit wala akong gaanong alam sa computers, naisip kong ito ang aking pagkakataon. Sa interview, prangka akong nagsalita tungkol sa aking pinanggalingan at sa aking kagustuhang matuto. Siguro, nakita nila ang determinasyon sa aking mga mata. Rosa, may tiwala ako sa'yo. Alam kong wala kang background, pero nakikita ko ang sipag mo. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Naluha ako sa tuwa. Simula noon, nagsimula akong mag-aral ng husto, hindi lang sa eskwela kundi pati na rin sa trabaho. Madalas, nakakatulog ako sa opisina. Pero hindi ako sumuko. Unti-unti, natutunan ko ang programming, ang digital marketing, at ang intricacies ng tech industry. Rosa, ang galing mo. Natutunan mo na lahat ng ito sa loob lang ng 6 na buwan? Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ayoko lang sayangin ang pagkakataong ito. Rosa, may posisyon para sa'yo dito, full-time. Kung gusto mo, maaari kang maging parte ng aming team. Hindi ako makapaniwala. Ito ang simula ng aking pangarap. Sa loob ng 5 taon,
Umangat ako mula sa internship hanggang sa maging team leader. Hindi nagtagal, nakakuha ako ng scholarship para sa master's degree sa ibang bansa. Ngayon, sa edad na 40, ako ang EVP ng isang multinational tech company. Ang aming kumpanya ay nagbibigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino at patuloy kaming lumalawak. Naaalala ko pa rin ang mga araw na natutulog ako sa bangketa. Ito ang nagpapaalala sa akin na anumang hirap ang pagdaanan mo, basta may pangarap at sipag, walang imposible. Mula sa isang simpleng probinsyana na halos walang makain, si Rosa ay naging isang matagumpay na CEO. Ang kanyang kwento ay patunay na ang edukasyon, sipag, at determinasyon ay tunay na makapagbabago ng buhay. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.